Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking Munting Kubo YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago po ako magbigay ng aking reaksyon, sariling opinion, patungkol po dito kay Daryl kasi meron ako siyang part sa kanyang teleserye na isineshare po niya ang kanyang mga pinagdaanan sa buhay sa piling ng sa kanilang mag-ama na dalawa na lang po sila at saka kasi ho yung mama niya ay sumakabilang buhay niya. So yun po, maraming salamat sa ating unang-una, sa ating Panginoon dahil ito nga makakagawa uli ako ng aking reaksyon, sariling opinion at bago ko ito ituloy ay suportahan po natin si Pinuno Ka-Business Official at saka yung Ka-Business Family Channel po nila at gayon na rin po si Papa Dins TV at ang aking mga kasamahan po mga reactors. Yun po at shout out po sa aking mga silent viewers, to my new subscribers, welcome po sa aking Munting Kubo. Yung mga nagla-like, nagbibigay ng mga komento rin po. Maraming salamat. At saka yung mga nag-share, God bless po sa inyo. So, pahintulutan niyo po ako mga kababayan, no, ka-business kapapi kalingap, na sabihin ito bago ako mag-umpisa sa aking reaction. Kasi po, meron nung nag-comment doon sa isa kong reaction na sinabihan po kami na kami daw po yung mga low profile na reactors. Nung chinek ko po yung kanyang account, so nakita ko po doon na meron lang siyang 300 plus na subscribers. So hindi ko po alam kung anong level na siya o label, kung ano ang label niya, hindi ko po alam. Pero isa shoutout ko po siya, siya po si Belle ng Hong Kong. Siguro madalas siya nakikita kasi sidekick po siya ng girlfriend ni Bong. Yun po nag-comment siya sa amin na kami po yung mga low-profile reactors. Ito, Belle, na-appreciate ko yun. Tinatanggap ko yung ibinigay mo sa akin na recognition. Maraming salamat sa'yo dahil, kumbaga, taos-puso kong tinatanggap tapos highly appreciated. And then, nag-comment nga ako doon sa iyo, Belle, sa live mo kasi nabasa ko yun. Napanood din. Ito, nanghingi ako sa iyo. I'm requesting for a recognition certificate para meron akong maikakabit mismo sa pintuan ng aming tinitirahan. Kasi yun, magandang level yun. Diba? Sino ba naman ako na para appreciate ng ganun? Maganda yun. Maganda para sa akin na titulo na tawagin kang low profile reactor. At least, meron kang pangalan, low profile. Tanggap ko yun, Belle. Alam mo ba? Ang saya-saya ko kaya. Pero ito yung hindi ko matanggap, Belle. Tinawag mo akong prinsesa ng kasinungalingan dahil si Ate Ninette naman yung queen ng kasinungalingan. So ako yung prinsesa ngayon. So ito, Belle, pakilabas yung katotohanan doon sa sinabi kong kasinungalingan. Please. Bigyan kita ng 24 hours. Matutulog ako. Magkaiba yung oras natin. So, yung oras ko dito is 1:00 na ng madaling araw. Sa Pilipinas, 5:00. So, paggising ko ng hapon sa Pilipinas, 5:00 din. Kasi may trabaho pa ako. So, sana pag open ko, mayroon ka ng kasagutan. Doon sa tama. Ano yung tama, Belle? Doon sa kasinungalingang ginawa ko. Kasi being a reactor, nagre-react lang kami kung ano yung nakikita, napapanood namin. At inilalabas lang namin kung ano yung totoo. Reaction lang kami. Nag-reaction kami kay Clarissa kasi meron siyang sinabing hindi totoo. Na i-deny niya na wala nga doon si Bong. Yun ang una, diba? Yun ang umpisa. Pero nakita nga ni Ate Ninette, may picture pa. So, nag-deny pa siya kahit may litrato na. So, ngayon kami pa ang sinungaling. Tinawag mo akong prinsesa ng kasinungalingan, yun ang hindi ko matatanggap kasi hindi ako nagsinungaling, Belle. Then, now, please, let me know, show us the real, true story doon sa sinabi mo. Kung ano yung kasinungalingan ko. Yun lang, Belle. Kasi yun ang hindi ko matatanggap. At once na nagsalita ka, Belle, panindigan mo na. Panindigan mo. Huwag kang uurong, huwag kang aatras. Tinawag mo kaming low profile reactors ng ka-business family, ka-business official. Well, we're happy to accept that.
Tapos ngayon, dahil nag-react ulit kami, uulitin mo, sasabihin mo, o sige, di high profile na lang. No, hindi namin kailangan magpa-high profile. Okay na kami sa low profile. At saka wag mo kaming i-command na ang kailangan naming i-react, yung si PBBM, kung ano yung mga issue, hindi. Low profile nga kami, tapos aakyat kami doon sa matataas. O to sasabihin mo si Clarissa lang ang kaya naming bigyan ng reaksyon. Kasi may issue siya kay Bong. Si Bong tama. Si Bong hindi namin siya muna tatantanan hanggat hindi nga siya pumupunta kay Pinuno Ka Business at nagsasabing, Kuya, doon na lang ako sa ganito, close na tayo, wala na, close na lahat. Yung wala na talaga siyang connection sa ka-business. Kasi sa ngayon, wala kasing nagtatanggol kay Bong. Ha? O ano ngayon yung issue sa kanya? Na fake, na kinasal, na nahimik kayo. Mayroon kami mga katibayan. At saka Bel pala, paalala, yung sinabi mo sa akin na prinsesa ng kasinungalingan, naka-record na yon. Kasi baka i-deny mo baguhin mo na naman naka-record na. So, antayin ko na lang yung totoo, Bel. Ibigay mo sa akin yung katotohanan, ha? Yun lang ang inaantay ko. So, pasensya na kayo, mga kabayan, kabisnes kapapi. Kasi, sinagot ko lang po yung niya. Aparatang niya sa akin na kasinungalingan. Kaya nga yung title ng aking YouTube channel is Analisa Reality Vlog. Kasi, noon, kabataan pa namin, takot ako mapalo ng tingting. Hindi ako nagsisinungaling sa nanay ko. Sakit kaya isang piraso ng tingting, ihahampas sa'yo. Bawal kami magsinungaling. Kaya ako ngayon, I always tell the truth no matter it hurts. Ganon din ang itinuturo ko sa aking mga anak. Kaya ilabas mo yung katotohanan, Bel. Antayin kita. Yun lang. Antayin ko pala yung certificate, ha. Mayroon naman akong link kung saan mo ipapadala dito sa aking YouTube channel. Nandyan yung page ko, nandyan yung profile account ko sa FB, may messenger yan. Pwede mong isend dyan anytime. Ako na yung bahalang magpa-hard copy, ako na yung magpiprint. Pakipirmahan pala ha, huwag mong kalilimutan. Siyempre, para legal. Diba? Kailangan pirmahan mo. At diba, dinilit mo kasi, pakisulat lang doon, Analisa Reality Vlog, Low Profile Reactor ng Ka-Business Official. Yun lang, Bel. Ipapalaminate ko talaga siya, promise. Totoo. To my supporters, subscribers, pasensya ho kayo, nagsasabi lang po ako ng totoo. Katotohanan lang po ang inano ko dito. Inilalabas ko lang po. Tanggap ko yung pagiging ganon, low profile. Salamat, Bel. Ingat ka. Waiting for the truth doon sa kasinungalingan. And hindi ako prinsesa ng kasinungalingan. I oppose that. I oppose. So, yun lang. So, ito na, pasensya na kayo sa aking mga, lagi na riyan na nakasuporta sa akin. Unti-unti makikilala nyo talaga ako. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ano yung nakikita, naririnig, at magre-react ako ng positibo. Dahil ayoko ng negatibo Magbibigay ako ng, kung alam kong makakatulong, kaliwanagan, yun po ako. Kasi, ayokong maging nega. Diba? Pero kung alam kong may ibinato sa aking mali, ay isabihin mo yung totoo. Yun lang naman ako. So, ayun, hanggang dito na muna yun, yung kanina. So, balikan na ho natin. Ito na ho talaga yung reaction ko. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo at pasensya na kayo. Nilabas ko lang talaga kung ano yung katotohanan sa aking nararamdaman. Mahirap magpaka-fake. Diba? Peace tayo, ha? So, ito po yung aking reaction patungkol dito kay Daryl. Akala ko nung una yung pangalan niya Darren. Kasi medyo may panghina ng pandinig yata na kakaedad na rin. Pero hindi, kasi yung pronunciation niya, parang yung sa dulo ba? Akala ko NL pala, Daryl. So, patungkol po dito kay Daryl sa part 2. Nakaka-amaze din yung batang to, mga kababayan, ka-business, kapapi at kalinga. Kasi nga sabi nga niya noon, spoiled brat, nung nasa, yung papa nga niya OFW din. So, nagpasarap din sila sa buhay. Yung alam mo na, kasi may monthly. Gano'n naman talaga karamihan na saka lang marirealize na sana, hindi ko yung ginawa once na nandyan na. Yun nga, nagkasakit na yung tatay niya, umuwi na sa kanila, at hindi na nakabalik. So, siya ngayon ang nagso-shoulder. So, dito ko na humanga sa batang to. Kasi may itsura siya, matangkad, malaking tao Pag nakatabi nga sila, si Pinuno Ka Business parang hanggang balikat lang yata. Akala mo nakatabi sila ng ng higante.
Nung napapagitnaan si Daryl nila, Mr. and Mrs. Ka-Business, ang tangkad ng batang ito. Pero hindi siya nahihiya na magtinda, maglako. Ito yung huli, yung sabon na niya, binenta niya. Kaya lang, ito yung napansin ko doon. Meron talaga tayong mga kababayan na imbis na tumulong, mga oportunista, yung gagamitin, yung higit yung pangangailangan ng isang tao. Kasi di ba yung last, ito si Daryl, di ba parang mayroon doon, may bakla na nandoon sa, tatago lang sa likod, na gustong bilhin yung items niya, yung sabon, pero kasama si Daryl. So, alam na natin ibig sabihin nun. So, hindi talaga maiwasan itong mga taong to na gano'n, nasasamantalahin yung pangangailangan ng iba. So, good job kay Daryl kasi hindi niya pinatulan yun. Iba talaga pag makajus ka, malawak yung takot ka, yung pangunawa mo, yung self-control nandoon, yun po yun. Tapos yun nga, kahit pa paano, inabenta niya lahat. Ito yung mga pangyayari sa buhay niya, no? Ito na nga, nakakatuwa lang tong batang to kasi nga nagsisikap siya. Na imbis na bumarkada ngayon, dahil nga siya na yung tumatayong nanay-tatay sa kanilang mag-ama, so nagsisikap nga siya talaga. At salamat din sa kay Pinuno Ka-Business dahil sa teleserye na to ay meron tayong makukuhang mga aral sa mga kabataan talaga na magsikap, huwag unahin ang barkada, huwag sayangin ang panahon, pagkakataon, kung ganyang nagsisikap ang mga magulang para makapag-aral kayo, huwag niyo sayangin ang kanilang gastos. Ganun lang yun kasi marami talagang kabataan ngayon na yung iba bibigyan ng allowance, tapos yung pala hindi pumapasok sa school o pagdating ng kuhaan ng grado, wala lahat, bagsak. Yung iba nga hindi na, akala nasa school, yung pala wala, hindi na nag-aaral. So, good job sa iyo Daryl, at tuloy mo lang yan, na darating din ang tamang panahon na magiging successful ka rin sa buhay. Napakabait mong bata, kita yung pagsisikap mo, tapos maalaga ka pa sa tatay mo. At least ano yun dyan, maswerte ka pa rin Daryl kasi kahit pa paano yung tatay mo nakakakilos. Kahit unti-unti lang, mahina siya, mabagal siya, nakakakilos naman siya. Hindi kumbaga hindi siya gaano alagain. At ang dalangin ko rin, maging na siya, totally na gumaling na ang papa mo para kahit pa paano maibsan din yung pag-worry mo sa kanyang kalusugan. Kasi dalawa na lang kayo para pag nakagraduate ka na, nandyan yung papa mo, tatay mo, magiging happy yan siya sa'yo. Diba? So sa mga kapwa ko OFW, yan po talaga yung totoong buhay, no? Na pag once na tayo ay umuwi na ng Pilipinas, no work, no pay na talaga. No work, no pay na. Yun po talaga yung reality. Kaya kailangan talaga mag-ipon-ipon tayo, pero alam ko naman, naiintindihan ko na marami sa ating mga OFW yung hindi talaga nakakaipon, lalo na kung may mga estudyante. Pero sana yung mga anak natin kapag tapos din lahat, tapos magkaroon din ng magandang kinabukasan buhay nila na hindi na natin poproblemahin. Na kahit matanda na tayo, ayun, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang paa. Pero believe ako kay Daryl, no? Kasi hindi pa man siya graduate, nagsisikap pa rin siya. At madiskarte yung batang to lahat ng racket para kumita, para matustusan yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw, mga bayarin, nagagawa niya ng paraan. At itong huli may tumawag sa kanya, sana trabaho yun para makatulong sa kanyang pag-aaral at sa kanilang mag-ama. Siyempre, yung tatay niya may gamot yan, sigurado. So ito na muna yung aking reaksyon mga kababayan, ka-business, ka-papi, kalingap. Susundan po natin ang buhay ni Daryl. Suportahan po natin na sa upload po ito ni Pinuno Ka-Business para mas sa paraang yun makakatulong din po tayo sa batang ito. At gayon na rin po sa ating pinuno para mapalago pa ho ang kanilang mga pagkakawang gawa. So yun lang ho muna ngayon. Maraming salamat sa inyo. Ang shoutout ko po ngayon ay pangkalahatan generally to all my subscribers. Maraming salamat po sa inyong taos-pusong suporta. At mag-comment lang po kayo. Welcome po kayo dito sa aking comment section. Kahit ano po, okay lang. Basta yung sa akin lang is kung ano man ang sinabi, panindigan po natin. Walang urong-sulong. Yeah. So, yun lang. Good morning po Ate Marilyn. Ingat ka po palagi. At gayon na rin po sa aking mga anak, mga kapatid at sa aking nanay na praise God, thank you Lord, sa edad niyang 76, buyag, malakas.
Thank you Lord sa nanay ko dahil God willing, pag uwi ko, sama-sama pa rin kami kita-kita. So, salamat po. Maraming salamat din po sa iyo, Pinuno Ka Business, sa lahat-lahat na suporta ninyo sa aming mga reactors ng iyong YouTube channel. Ingat po kayo palagi sa bawat oras na inyong gagawin, lakad, pag-alis. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Hanggang dito na muna ang aking paggawa ng reaction at sariling opinion. Bye-bye po.